Magandang araw po. Sumagana sa atin ang biyaya ng Diyos sa araw na ito. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Hesukristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang mga probisyon ng tipan ng Diyos sa New Covenant, at ang ipinag-uutos ng Panginoong Hesus na ituro sa mga gagawing alagad. Ang ating tekstong babasahin ay mula sa Lucas 19:45-46. Lucas 19:45 hanggang 46. Ganito ang sinabi. When Jesus entered the temple courts, he began to drive out those who were selling. It is written, he said to them, "My house be a house of prayer, but you have made it a den of robbers." So yan po ang mga salita ng Panginoon na ating pag-uusapan sa pagkakataong ito. At ang nakita ko na ipinag-uutos niya sa atin dito ay ang sinabi niyang, "My house be a house of prayer." Sa Tagalog, ang aking bahay ay gawing bahay panalanginan. Ulitin ko, ang aking bahay ay gawing bahay panalanginan. Yan po ang ipalalagay natin na utos ika-57. Number 57 na po tayo. Sa lumang tipan ay hinandog ni Solomon ang templo upang maging lugar ng pananalangin na tinanggap naman ng Diyos. Ito ang tinuturing na bahay ng Diyos noong una. Sinabi pa ng Diyos sa kanya, "Diringgin ko ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman." Ikalawang Kronika 7:15. Nang dumating ang Panginoong Hesus dito sa lupa, ay 2 beses siyang pumasok sa templo upang paalisin ang mga tao dahil sa hindi tama na ginagawa sa loob nito. Sinabi niya, "Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Sa kaganapang yan ay hinahanapan siya ng tanda at karapatan upang gawin ang bagay na iyon. Sumagot siya, "Sirain ninyo ang templong ito at tatayo ko muli sa loob ng 3 araw." Na ang tinutukoy niya ay ang kanyang katawan. Juan 2:16 at 19. Sinabi naman ni Apostol Pablo, "Hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu?" Unang Korinto 3:16. Tayo ang templo ng Diyos sa bagong tipan o sa New Covenant, at ang nais ng Panginoon, tayo ay maging bahay panalanginan. Bago tayo magpatuloy dito sa ating ginagawang pag-aaral, ay nais ko munang pumunta kayo sa inyong mga grupo at pag-usapan ang katanungang ito. May tuturing mo ba ang iyong sarili bilang templo o palengke? Bakit? Ulitin ko, may tuturing mo ba ang iyong sarili bilang templo o palengke? Bakit? Sige po, bawat isa ay magpahayag ng kanyang saloobin tungkol sa katanungang yan, at mamaya ay babalik po tayo para pag-usapan at klaruhin ang bagay na ito na ipinag-uutos ng Panginoon, ang aking bahay ay gawing bahay panalanginan. Magbabalik po tayo upang pag-usapan ang bagay na ito, at nais ko munang sabihin sa inyo na sa banal na kasulatan, ang Panginoon ay 2 beses nga pumasok sa templo para itaboy ang mga tao na sa halip na mananalangin ay ginagawang palengke ang templo. Nais kong basahin sa atin ang sinabi o kaganapan sa aklat ng Juan na ipinapalagay ko na unang pagkakataon na pumasok ang Panginoon sa templo upang gawin ang bagay na yon. Yung ating binasa sa aklat ng Lucas ay malamang pangalawang pagkakataon na ginawa ng Panginoon yon. Pero ganito ang sabi ng Juan 2:13 hanggang 18. Juan 2:13 hanggang 18. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, "Get this out of here. Stop turning my father's house into a market." His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me."
The Jews then responded to him, "What sign can you show us to prove your authority to do all this?" At yan sinabi ng Panginoon, yung destroy this temple and I will raise it up after 3 days. Sinabi ko kanina na ito yung unang pagkakataon na pumasok ang Panginoon sa templo at makikita natin kung ano na ang nangyayari sa dating templo na binababaan ng Espiritu ng Diyos. Siguro ay walang dahilan ng Panginoon na magalit kung tama lang ang ginagawa ng mga taong ito sa templo ng Diyos sa kapanahunan yan. Isang bagay na makukuhanan natin ng aral, una ay sa physical na lugar na pananambahan ng mga Kristiyano. Ano ang mga nagaganap dito? Ito ba ay lugar pa rin para sa Diyos o ito ay parang palengke na rin? At siyempre, sa bagay na yan ay walang sino mang tagapanguna o mga miyembro, hindi ko alam kung may mga miyembro na aamin sa katotohanan ang kanilang lugar ng pananambahan ay nagiging palengke na. Dito rin natin makita kung paano ang physical na pagagalit ng Panginoon. At sana naman po ay makakita tayo ng mga Kristiyano na merong zealousness para manindigan sa katotohanan at para sa Diyos. Isang bagay na mapapansin natin dito, nung tanungin siya kung ano ang kanyang autoridad na gawin ang bagay na yon, ay sinabi niya, "Destroy this temple and I will raise it up in 3 days." Na ang tinutukoy niya ay ang kanyang katawan. Sa kapanahunang yan, ang banal na espiritu ay nananahan sa Panginoon. Alam natin ang kaganapan pagkatapos ng kanyang bautismo, ng espiritu ng Diyos ay bumaba sa kanya. At nais kong maunawaan ninyo na ito ay hindi na doon sa bahay, kundi sa katawan na ng Panginoon nananahan. Para linawin ang utos na ito ng Panginoon ay mayroon tayong 4 na bagay na pag-uusapan. At ang una natin ay tayo na ngayon ang templo ng Diyos sa New Covenant. Tayo na ngayon ang templo ng Diyos sa New Covenant. At nais kong magbasa tayo ng mga ilang talata sa banal na kasulatan para patunayan sa inyo ang katotohanan ito. Sa aklat ng unang Korinto 3:16, ganito ang sinabi ni Pablo. Unang Korinto 3:16, "Don't you know that yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in you?" Now, tingnan po natin ang katotohanan ito. Ang templo ng Diyos ay yung mga pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ang templo ng Diyos ay yung mga pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Tandaan natin ang katotohanan ito. Ang born again ay na-born again dahil sa pananahan ng banal na Espiritu sa Kanya. Nangangahulugan na rin yan nang nilinis siya ng Diyos para sa ganon ang banal na Espiritu ay dapuan ang mananampalatayang ito. Kaya pakatandaan ninyo na kapag ang isang tao ay wala talagang Espiritu ng Diyos, hindi makatotohanan sa kanya ito. Mga kapatid, nawa ay tanggapin natin ang katotohanan ito kaysa sa ipagrarason natin ang mali, sapagkat ang banal na kasulatan ay nandiyan bilang pamantayan natin at hindi natin pwedeng isang tabi kung ano ay pinapakita niya. Huwag tayong gumawa ng standard natin tungkol sa katotohanan ito sapagkat hindi na ang Diyos natin, kundi ang ating sarili. Ulitin ko, huwag tayong gumawa ng sariling standard para patibayin ang paninindigan natin. Ang tao na hindi na born again ay hindi talaga yan pinananahanan ng banal na Espiritu at hindi siya templo ng Diyos. Sinasabi ko ito sapagkat nais kong maunawaan natin na nayuyurakan ang Panginoon dahil sa ating mga kagagawan. Ang totoo ay nagiging kasangkapan tayo ng kaaway kapag kaganyan ang ating ipinagpipilitan. Magpakumbaba tayo alang-alang sa buhay na walang hanggan at sa katotohanan sapagkat hindi tayo maaaring lumaban sa Diyos. Punta tayo dito sa ating pangalawang talata na sinabi sa 17, "If anyone destroys God's temple, God will destroy that person
For God's temple is sacred and you together are the temple of God. By the way, sa banal na kasulatan, dalawa ang tinutukoy kapag sinabing templo. Ano ito? Sang-ayon sa mga sinasabi sa Biblia, merong mga tao, katawan ng tao. At pangalawa ay yung katawan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Nakukuha ba ninyo ang ibig ko sabihin? Kaya ako sinabing dalawa. Yung una ay tungkol sa personal mong buhay at pangalawa ay tungkol sa kalipunan ng mga mananampalataya. Sana po ay maging malinaw sa atin ang katotohanan yan. Now, sabi niya rito, if anyone destroys God's temple, God will also destroy that person na nangangahulugan, individual ito. For God's temple is sacred and you are that temple. Malala ko rito ang isang kwento na may umattend sa pananambahan nung nandun ako sa Muntinlupa. At itong mga kabataang ito ay nag-oobserba pala at ipinadala ng kanilang ministro doon sa aming pananambahan para mag-oobserba bago daw sila magpabautismo. Pagkatapos ng aming gawain, ay tinawag ako ng mga miyembro para ako ang kumausap doon sa dalawa. Sa madaling salita, napagduda ko ang dalawang ito doon sa doktrina ng INC. At dahil doon ay inimbitahan ako para magturo sa kanila na isinet namin ng Huwebes. Sunday po yung nakausap ko sila. Sinet nila ang Bible study namin ng Huwebes. So ako po ay dumating doon sa lugar at nagulat ako na may 5 tao doon. Yung 2 kabataang lalaki, mga binata na yon, at 2 na lalaki na kalaunan ay nalaman kong mga ministro at saka yung nanay nung isa sa mga lalaki. Saglit ako nagpaalam para sana maghanap ng makakasama ko sa lugar pero yung mga miyembro ng iglesia doon sa panahon na yon ay wala. So ako po ay nagtuloy sa Bible study. Pag-upo ko pa lamang ay tinanong na kaagad ako ng isa. At ang tanong sa akin ay, ano ang karapatan mo na magturo? Ang sabi ko sa kanila, alam nyo, bago ko sagutin ang katanungan yan, ako ay inimbitahang mag-Bible study rito. So nais ko na makinig muna kayo at pagkatapos ay saka tayo mag-usap tungkol sa ganyan. So nagturo po ako at ang itinuro ko ay tungkol sa born again. At habang ako ay nagtuturo, yung 2 ay nagsusulat, pero yung isa ay panay ang supsop sa kanyang sigarilyo. Habang ako nga ay nagtuturo, umaalibukay-kay ang kanyang usok sa aming kalagitnaan. Pagkatapos kong magturo, ay pinayagan ko na silang magtanong. At ibinalik ng lalaki ang tanong sa akin, ano ang karapatan mong magturo? At alam nyo, ibinalik ko sa kanyang tanong. Sabi ko, mayroon ka bang nakitang mali sa aking pagtuturo? Sabi niya, wala. Sabi ko sa kanya, yan ang nagbibigay sa akin ng karapatan para magturo. Dahil anuman ang sabihin ko na ako ay may autoridad, kung mali-mali ang tinuturo ko, yun ay nagpapawalang bisa sa aking mga itinuturo. Pero dahil ikaw na nagsabi na ako ay walang itinurong mali, ay nangangahulugang meron akong autoridad para magturo. Ang sabi niya sa akin na may panduduro, mapapahamak ang mga tinuturuan mo. Sabi ko, hindi. Sinabi mo, nagtuturo ako ng tama, pagkatapos mapapahamak. At medyo nagalit na rin ako. Sabi ko sa kanya, alam mo kung merong mapapahamak ay yung mga aakayin nyo. At ang sabi niya, kami ay nasa katotohanan. Sabi ko, sabi mo yan, pero nakikita ko, wala. Patunayan ko sa iyo, sabi ko sa kanya. At sabi ko sa kanya, kanina pagpasok ko pa lang, ay umaalibukay-kay na ang iyong bibig sa iyong sigarilyo. Ano ang sabi ng Biblia? Tayo ay templo ng Diyos. Kung templo ka ng Diyos, at ang sino mang sisira sa templong ito ay sisirain ko. Nangangahulugan na sisirain ka ng Diyos. At sino mang tuturuan mo, pag ganyan ang magiging ugali, kasama sila sa sisirain ng Diyos. Nakita mo? Tumagal pa po ang aming pag-uusap, pero ipinakita ko sa kanya ang kahalagahan kung totoong tayo ay born again, ay tayo ang templo ng banal na Espiritu. Sayang nga lang, at hindi ko naakay yung 2 ministro na yon, pero muntik na silang mag-away na 2 dahil doon sa ginagawa ng isa. Magpatuloy tayo dito sa mga talata na katibayan na tayo ang templo ng Diyos. Unang Korinto 6:19.
Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Diyan ay maraming katotohanan. Una, ang ating katawan ang nagiging templo na, at dahil diyan ay sabi niya, hindi na natin ito pag-aari tayo ng Diyos. Payag ba kayo sa katotohanan yan? Nangangahulugan na kapag ikaw ay pag-aari ng Diyos, meron siyang karapatan at kapangyarihan at autoridad na dapat mong sundin. Kung totoo. Kasi madaling angkinin na ikaw ay pag-aari ng Diyos pero hindi mo naman siya sinusunod, wala ring kwenta, hindi totoong naging templo ka ng Diyos. Dito sa ikalawang Korinto 6:16. What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God, as God has said, I will live in them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Muli, ang daming katotohanan dito na malinaw ang sabi ng Panginoon, I will live with them and walk among them and will be their God, and they will be my people. Talagang mahalaga talaga yung totoong experience ng born again. At dito ay muli ko namang sasabihin na pineke ng dyablo ang mga pamamaraan at takbang ng pagiging genuine born again. Kaya ganito ang nangyayari sa maraming Kristiyano. Hindi talaga na born again. Walang espiritu ng Diyos. Kaya walang pagbabago. Wala talagang consecration para sa Panginoon. Nakakalungkot ang bagay na ito. Sa Efeso 2:21, in Him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Ito ay tungkol sa kalipunan naman ng mga mananampalataya na sa New Covenant, tayo na ngayon ang templo ng Diyos. Masaya ba kayo sa kalalagayang yan o nababagot kayo kapag ikaw ay Kristiyano na mahilig sa kalayawan ng sanlibutan ito at gusto mo yung pamamaraan ng sanlibutan ito at ayaw mo sa pamamaraan ng Diyos, hindi ka templo ng Diyos, sisirain ka ng Diyos, ikaw ay impostor na nagsasabing templo ng Diyos pero nanganganib ka. Sinasabi ko yan para sana ay mag-evaluate ang bawat isa sa atin dito nang sa gayon ay mapaayos tayo. Sinasabi ko yan bilang pag-ibig ko sa bawat isa sa inyo. Huwag ninyong ituring na pagkonde na yan. Ginigising ko kayo sa tunay na kalalagayan ng mga Kristiyano. Punta tayo dito sa pangalawang bagay na pag-uusapan natin tungkol dito. Mahalagang hakbang upang maging bahagi ng bahay panalanginan. Mahalagang hakbang upang maging bahagi ng bahay panalanginan. Meron tayong 6 na punto rito. Number 1, linisin ang templo ng Diyos. Tandaan nyo born again tayo pero hindi pa tayo ganap. Kailangan ay duman tayo sa proseso ng tamang pagtuturo at discipleship. Nang sa gayon, yung ating pagiging banal ay tuloy-tuloy. Nais kong basahin nyo dyan yung unang Korinto 1:2. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na tayo'y pinabanal pero magpatuloy tayo sa pagpapakabanal alang-alang sa ating Diyos. So linisin natin ang templo ng Diyos. Unti-unti, process yan. At yan ay maalala ko rin ang sabi ng Roma 12:1 at 2. Ang ganito, I urge you therefore, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. And do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may be able to perceive what God's will is, His pleasing and perfect will. Na nangangahulugan, ang paglilinis, ang sanctification natin ay proseso na matagal. At dapat nating tandaan, itong ginagawa natin ay proseso ito ng discipleship, ng sanctification towards Christ-likeness. Hindi kayo mamamali dito sa mga ganitong pag-aaral. Pangalawa, italaga ito bilang bahay panalanginan. Mahalaga po yan. Ang Panginoon, ayon sa Hebreo 5:7, ay itinalaga niya ang kanyang sarili sa pananalangin. Siya'y gumigibik, nananangis sa Ama
na ayaw niya na madungisan ang kanyang sarili ng kahit isang kasalanan na ipinapalagay niya na kamatayan. Dapat tayo ay ganun din. At maalala ko yung sinabi ni Apostol Pablo, pray without ceasing. Na kahit ano ang ating ginagawa, nagsasalita tayo, ang ating isipan ay may pananalangin sa ating dakilang Diyos, tanda ng ating pananangan sa Kanya. Ang number 3, sumama sa kalipunan ng mga mananampalataya para sa sama-samang pananalangin. Alam po ninyo, marami po akong nakikita ang mga pastor na nagrereklamo tungkol sa pananalangin ng kanilang iglesia. Kahit ako po ay nagrereklamo ako sa mga miyembro na gusto nila ay laging ako ang tagapanguna sa prayer namin. Okay lang yan kung sila'y mga baguhan pero sa kanilang tanda na sa gawain ay hindi sila makapag-gather at makapag-isa sa prayer ay nangangahulugan para kayong mga sanggol. Mga kapatid, ang totoo, marami po akong ginagawa. Wala akong panahon para tipunin sila, sama ako sa prayer nila, samantalang maaari silang mag-gather sa kanilang mga sarili at hindi laging nakaasa sa mga pastor. Nakukuha ba ninyo ang ibig ko sabihin? Hindi sa ayaw kong kasama ang grupo sa pananalangin sapagkat alam ko ang sinasabi ng Mateo 18:18 hanggang 20. Ang tungkol sa prayer na sama-sama ay mahalaga. Punta tayo sa number 4, manalangin ng may kapangyarihan. Ano ba ang panalangin ng may kapangyarihan? Marami tayong narinig. Mga pamamaraan ng prayer, malala nyo ang mga Koreano na talagang maaalog daw ang bahay kapag sila ay nagpe-prayer. Talagang grabe, mga kapatid. Alam niyo ba ang sinasabi ng Biblia na makapangyarihang pananalangin? Mas naniniwala ako kay Santiago. Ano sabi ni Santiago? The prayer of a righteous man availeth much. Ano ibig sabihin nun? Ang panalangin ng matuwid na tao ay dinirinig. Paulit-ulit yan sa banal na kasulatan at marami na akong naibigay ng mga talata sa inyo. Pero ito ang nais kong makita nyo. Hindi ito tungkol sa style ng prayer. Hindi ito tungkol sa nakikita ng tao sa atin. Tungkol ito sa pagiging matuwid. Paano tayo nagiging matuwid sa mata ng Diyos? At ang masasabi ko diyan ay sa pagiging masunurin sa mga batas ni Kristo. Maalwan ang ating puso na sinusunod ng mga ito. Yon ang pagiging matuwid sa Diyos. Naging matuwid tayo sa kanyang dugo at dapat tayong patuloy na manatiling matuwid sa pamamagitan ng pagsunod. Akala kasi ng mga tao, basta lang prayer, prayer, prayer. Alam nyo, mga kapatid, diyan din ako minsan nagsasawa sapagkat ang mga nangunguna sa mga ganyan ay yung mga prayer lang ang emphasis at hindi yung pagiging matuwid na pamumuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas ni Kristo. Pero hindi ko inaalis na mahalaga ang pananalangin ng mga mananampalataya. Panlima, ipahayag sa Diyos ang mga magagandang katatayuan na ibinigay sa iyo. Isa rin sa mahalagang bahagi ng prayer natin ay manalangin tayo sang-ayon sa mga pangako ng Diyos. Huwag yung hingi ng hingi ng hingi ng hingi at unawain natin. Sapagkat may mga halimbawa na sinabi ng John 15:7 na anong sabi? Pakinggan po ninyo. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Ito ang sinasabi ko, pag hindi natin yan naunawaan, talagang kahit ano na lang ang hihingiin natin sa Panginoon. Pero malinaw sa sinulat ni Juan na ang prayer natin dapat ay sang-ayon sa kalooban ng Ama. Itong mga sinasabi ng Panginoon dito sa 15:7 ng John, ay alam niya na mature na ang mga mananampalataya at hindi na aasa ng mga hangarin dito sa mundo. Kaya niya sinabi ito. Kaya lang naging puhunan ito ng marami na anuman daw ang hingiin mo sa Diyos talagang ibibigay niya. Na-frustrate sila dahil milyon ba naman ang hingiin ng mga tao at kung ano-ano pa, bahay, lupa, sasakyan, ano pa. Ang daming hinihingi. Ginagamit itong dalawang talata rito. Tingnan niyo sabi ulit ng Panginoon sa verse 16.
You did not choose me, but I have chosen you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatsoever you ask in my name, the Father will give you. Ano man ang hingin ninyo sa aking pangalan, Sama, ibibigay sa inyo. Pero sa walang kaunawaan, walang pag-iisip sa kalalagayan ng sinabi ito ng Panginoon, marami ay nag-aakala na kahit ano na lang ay ibibigay ng Diyos sa kanila. These disciples are so matured enough and they have decided to follow Christ and have left everything dito sa mundong ito. Kaya hindi sila manghihingi ng kung ano-anong mga luho, mga kapatid. At yan ang problema ng maraming Kristiyano. Balik tayo at ang ating pang-anim ay huwag magsawa sa pananalangin. Meron pong babala ang Panginoon tungkol sa kalalagayan ng panalangin sa mga huling araw na ito. Mga Kristiyano po, sinabi ng Panginoon sa Luke 18:8, however, when the Son of Man comes, shall He find faith in the earth? At alam niyo, tinutukoy ng Panginoon dyan tungkol sa pananalangin ng mga Kristiyano na tila maglalaho sa mga huling araw na ito at malamang ay alam ninyo ang dahilan. Kaabalahan at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Yan ang malaking dahilan kaya maraming Kristiyano ay hindi na umaasa sa Diyos, nakukontento sa mga bagay dito sa mundong ito. Kaya sila nawawalan ng panalangin. Inihula yan ng Panginoon. Tandaan nyo, mangyayari yan kay ayaw natin at sa gusto. Pupunta tayo dito sa susunod na ating pag-uusapan, pangatlong bahagi, mga sagabal sa ating pananalangin. Mga sagabal sa ating pananalangin. At mayroon akong 6 na punto na ibibigay sa inyo rito. Number 1, kasalanan. Malinaw ang sinabi ng Isaiah 59:1, ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi na hindi niya tayo kayang abutin. Subalit ang dahilan ng sagabal ng paghihiwalay natin sa Diyos ay ang kasalanan. Ngayon ay maalala ko kung bakit ang Diyos ay madaling tumugon sa prayer ni Kristo ay sapagkat nananangis siya pagdating sa sagabal sa panalangin na kasalanan. Talagang yan ang concern ng Panginoon na hindi siya magkasala. Hindi yun nagfo-focus siya sa galing niya sa prayer at sa paghingi ng kung ano-ano sa Ama. Ang concern niya ay huwag siyang magkasala na alam niya na sagabal sa kanyang relasyon sa Ama. Mayroon ba tayong kaisipan na ganito, mga kapatid? At ang pangalawa natin na sagabal sa pananalangin ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang ating hinihingi. Sa 1 John 5:14, nabanggit ko sa inyo kanina na alam ni Juan na mahalaga na kapag tayo manalangin, ay alam natin ang kalooban ng Diyos. Yan ba ay kalooban ng Diyos o gusto mo lang para sa sarili mo? Kaya una, mahalaga talaga sa mga Kristiyano ang dumadaan sa discipleship. Sa discipleship, nalalaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos dito sa mga batas ni Kristo. Katulad ng ginagawa ko sa inyo, ay makikita nyo unti-unti nating nakikilala kung ano ang Panginoon sapagkat hindi ako nangingimi na sabihin sa inyo ang mga katotohanan tungkol sa Kanya. Alam niyo talaga ng mga Kristiyano, laging pansarili ang iniisip eh. At hindi natin pwedeng manipulahin ng Diyos sa kung ano-anong pamamaraan ng prayer. Ang nais niya ay maging kasangkapan tayo sa kanyang kalooban at hindi siya yung gagamitin natin para sa ating mga ninanais. So, hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang ating hinihingi, sagabal yan sa prayer. Ang susunod natin ay mali ang motibo. Sa aklat ng Santiago 4:3, pag mali ang motibo mo sa iyong hinihingi, alam ng Diyos yan. Mapalad ka kung hindi ka niya pagbibigyan. Bakit? Pag mali ang motibo mo, ikakasira yan ng buhay mo. Kaya pag hindi binibigay ng Panginoon, magpasalamat ka dahil iniingatan ka ng Diyos. Ang ating susunod ay kawalan ng pananampalataya. Alam natin ang kwento sa Marcos 11:23 hanggang 24 na doon ay tinuturo ng Panginoon ang halaga ng pananampalataya
para ang kahilingan natin ay automatic talaga yan na ibibigay ng Diyos. Maalala niyo ba yung bulag sa Marcos Kabanata 10, si Bartimeus, na nung may kahilingan siya sa Panginoon tungkol sa kanyang muling pagkakita, ay sinabihan siya ng Panginoon, humayo ka at magaganap sa iyo sang-ayon sa iyong pananampalataya. Anong nangyari kay Bartimeus? Siya ay nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos sapagkat automatic na lang, retroactive ang ating kahilingan sa Diyos. Kung meron tayong pananampalataya, meron tayong tamang motibo sang-ayon sa kalooban ng Diyos at walang sagabal na kasalanan sa atin. Punta tayo sa susunod. Ano ang sagabal pa sa prayer natin? Alitan sa kapwa mananampalataya. Napag-aralan na natin yan na tungkol sa alitan natin, sagabal yan sa kahilingan natin sa ating Ama. Kaya sabi niya, makipag-ayos ka muna sa iyong kapatid bago ka prayer ng prayer diyan. Dadalhin mo ba sa Panginoon yung kahilingan mo at kala mo mas banal ka? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, makipagkasundo ka muna. Meron kang galit sa kapatid mo, pumuntahan mo at sabihin mo. Meron siyang galit sa iyo, puntahan mo at ayusin mo. Dahil malaking sagabal ang alitan sa kapwa mananampalataya. At ang susunod na sagabal sa ating pananalangin ay tungkol sa mag-asawa. 1 Peter 5:7, sagabal sa Diyos ang ating alitan sa ating mga may bahay. Dahil iisa tayo, yun ang sabi ng Biblia. Na para bagang pag nananalangin ka na ikaw ay mag-isa, meron namamagitan sa iyo ng iyong asawa sa Panginoon ay sagabal yon. Paano naman yung mga pastor na hiwalay sa asawa, pastor? Paano naman yung asawa na laging may galit sa kanyang asawa? Siyempre, isipin natin ito. Applicable ito sa kanila. Hindi lang yan kung sino-sino. Applicable yan sa mga Kristiyano. Punta tayo dito sa pang-apat na bagay na ating pag-uusapan tungkol sa ang aking bahay ay gawing bahay panalanginan. Ang ating pag-uusapan, mga ipinag-uutos ng Panginoon na ipanalangin. Mga ipinag-utos ng Panginoon na ipanalangin. At dito ay may 6 na punto na ibibigay sa atin. Ito, nadaanan na natin sa isa sa mga utos ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod. Humingi ng mga manggagawa. Nananalangin ba kayo ng mga worker ng church o bahala na ang Panginoon dyan? Alam nyo, yan ay pinag-utos niya sa mga mananampalataya. Humingi kayo ng mga manggagawa. Mateo 9:38. Pangalawa, magpuyat upang manalangin. At yan ay tungkol sa tukso para hindi tayo mahulog sa tukso. Mateo 26:41. Isa na ito sa mga pinag-usapan natin. Magbantay at manalangin. Ang tinutukoy ng Panginoon dito ay kalakasang espiritual para sa mga huling araw na ito. Sa Lucas 21:36. At ang isa pa ay ipanalangin ang mga umuusig sa atin. Lucas 6:28. At ano naman ang sabi ni Pablo pagdating sa Roma 12? Ipanalangin, huwag sumpain kundi pagpalain. Baka nananalangin nga tayo sa mga taong umuusig sa atin pero para sumpain at magmukhang tayo ang mas banal. Mga kapatid, sabi niya, ipanalangin na pagpalain at hindi sumpain. Ang ating panglima, ipanalangin ang mga nasa pamahalaan. Unang Timoteo 2:1-12. Nagpipray ba tayo sa mga nasa pamahalaan? Yung mga tumatakbong mga kandidato sa ating barangay? Na ipapanalangin ba natin sila? And of course, ang mga presidente at vice-presidente natin. Pang-anim, humingi ng kapuspusan araw-araw na tayo ay laging linisin at puspusin ng Diyos sa ating kalalagayan. Tandaan niyo itong mga sinabi ko rito sa inyo na ito ay mga bagay na pinag-uutos ng banal na kasulatan na ipanalangin natin. At baka meron pa kayong mga maidadagdag, mga kapatid, hindi po ako naglilimita dito. Kung sa inyong Bible reading, meron kayong nakikita, idagdag po ninyo at makakabuti ito sa ating mga mananampalataya. So ano ang pag-uugaling dinadala sa atin ng utos ng Panginoon na
gawing bahay panalanginan ang bahay ng aking Ama. At ang nakikita ko rito ang pag-uugali ay pagiging malinis sa mata ng Diyos. Consecrating ourselves, aiming for holiness, aiming to become like Christ are very important para walang sagabal sa prayer natin. Ang tahanang ito ng banal na Espiritu, ang templo ng Diyos ay napakahalaga para sa Kanya. At tayo ay walang kapangyarihan sa ating sarili, kundi ang ating pananalangin. Pero yan ay may gana, may kapangyarihan kapag ka nililinis natin ang bahay na ito ng Diyos, ang Kanyang templo, ang ating katawan at ang katawan ng mga mananampalataya. Sa pagkakataong ito ay darako tayo sa ating pagwawakas at hinihiling ko na bawat isa iyo kong kanilang mga ulo at pakinggan ang mga katanungan para sa ating self-evaluation. Number 1, nililinis mo ba ang iyong sarili para maging handa sa mga pananalangin? Pangalawa, naunawaan mo ba ang kapangyarihan ng pananalangin kasama ang mga ibang mananampalataya? May sagabal ba upang hindi mo ito may sagawa? Pangatlo, nakakaranas ka ba ng kakaibang resulta dahil sa iyong mainit na pananalangin sa Panginoon? At ang ating panghuli, nais mo bang ihandog ang iyong sarili ngayon bilang bahay panalanginan? Humiling ka ng panalangin sa iyong mga kasama. Mga kapatid, dito po tayo magtatapos sa utos ng Panginoon, ang aking bahay ay gawing bahay panalanginan, at ito ang ipinapalagay natin na utos number 57. Siya nga po pala, nais kong sabihin sa inyo ang bagay na ito na sa ngayon ay gumagamit ako ng English Bible. Una ay sapagkat nahihirapan ako doon sa mga Tagalog na makabagong translation, at ito ay makakadagdag din sa inyo sapagkat naniniwala ako pag umabot ka rito ay you are gearing up for becoming a leader. Congratulations po sa bawat isa. Sumagana sa atin ang pag-ibig at biyaya ng ating dakilang Ama Diyos. Magandang araw po sa bawat isa. God bless po sa ating lahat. Amen.